Sinong tanga na gagawin kang testigo? Binubula mo ang iyong sarili, Bato? Di ba mga kaibigan? Siya ang iimbestigahan tapos magiging testigo pa siya? Ay alam na alam naman natin ang sasabihin lang yan ay sinungaling ang mga nagdidiin sa kanila. Na walang katotohanan lahat. Anak ng katakot-takot ba to? Hanggang ngayon ba naman patuloy ang iyong pambubudol? Tapos ipipilit mo ang sarili mo na ikaw pa rin ang mag-imbestiga? I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a... So maliwanag ko dito, gusto ni Bato ay maging testigo. Testigo laban sa sarili niya o testigo. Basta testigo siya sa war on drugs. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nagwala na naman si Bato. Dahil ang gusto ni Bato na mangyari, siya ang masunod dito sa gaganapin na investigasyon sa Senado na war on drugs. Nako, ang gusto ni Bato ay siya ay gawin testigo o tumistigo sa war on drugs. At pinipilit pa rin ni Bato na imbestigahan ang kanyang sarili. Sarili niya, iimbestigahan niya. Dahil sangkot, siya ang suspect. Marami silang magkakasangkot. Bakit mo iimbestigahan naman ang iyong sarili? Senador Bato, bakit hanggang ngayon ay umiiyak ka at nagwawala? Na gusto mo na ikaw ay imbestigahan mo ang iyong sarili, anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, nagwawala Mga kaibigan, may gaganapin po na Senate hearing sa war on drugs sa araw po ng Lunes na pamumunuan ni Senador Coco Pimentel. Bata hanggang ngayon po ay tinutulak pa rin ni Senador Bato na siya ang mag-imbestiga at imbestigahan ang kanyang sarili. At ang pinaka-latest na nagwawala si Bato, dapat siya ay gawin testigo. Ay matindi ito. Iimbestigahan ang kanyang sarili. Tapos siya ay gustong gawin ni Bato na testigo ang kanyang sarili. Nagdabulbul na ito. Baka ito hindi pa rin natutulog at nananaginip ng gising. Mga mahal kong taga-subaybay. Nako ho. Huwag po kayong alis at ito ho. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang matitinding banat na pagwawala ni Senador Bato sa usapin ng pag-testigo niya at pilit pa rin na kailangan siya ay imbestigahan ang kanyang sarili. Anak ng katakot-takot. Ito, mga kaibigan, inaanyayaan ko po kayo na kapag may pagkakataon ay huwag po nating kaligtaan, panoorin ito, patapusin ang video na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po, shoutout po sa lahat. Nako. Shoutout po. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Harapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa war on drugs campaign sa susunod na linggo. Alam niyo ang sabi ni Senador Bato, I'm offering a voluntary na maging resource person. Pag sinabing resource person ka ay isa ka din sa tinuturing na testigo laban dito sa iniimbestigahan na war on drugs. Sino po ang mga sangkot dito? Ang mga tunay na arkitekto. Unang-una ay itong dating Presidente Digong. Pangalawa, ito si Senador Bato. Pangatlo, ay ito pong si Bongo. At siyempre, marami pa pong iba at yung iba ay nasa hanay po ng mga retired PNP. Bakit sasabihin ni Bato
na ang kanyang sarili ay pinipresenta niya na maging resource person, tumistigo. Ay alam po naman natin na isang malaki na kalokohan ito, katarantaduhan, ang mga offer ni Bato. Kaya sabi ko nga, ito ay nananaginip ng gising, isang tunay na bangag din. Sarili mo ang iimbestigahan mo, na kayo ang magkakasangkot ni dating Presidente Digong at nitong Dibonggo. Tapos sasabihin mo, I'm offering myself as resource person bilang testigo sa gaganapin na investigasyon sa Senado. Ay alam na ng taong bayan. Basa na. Ang galawan mo, Senador Bato, na isa kang nagsisinungaling pagdating sa investigasyon sa Senado. Marami na po kaming batayan. Alam naman ang sasabihin mo lang naman din kapag pinayagan kang tumistigo, walang katotohanan lahat. Sinungaling ang mga nagsasabi niya na kumakalaban sa amin na bibigyan mo nang ika nga po yung maganda na ginawa, bibigyan mo na walang katotohanan lahat ang pinaparatang sa iyo. Alam na yan ang sasabihin sa iyo. Sinong tanga na gagawin kang testigo? Binubula mo ang iyong sarili, Bato. Di ba mga kaibigan? Siyang iimbestigahan tapos magiging testigo pa siya? Ay alam naman natin ang sasabihin lang yan ay sinungaling ang mga nagdidiin sa kanila. Na walang katotohanan lahat. Anak ng katakot-takot ba to? Hanggang ngayon ba naman patuloy ang iyong pambubudol? Tapos ipipilit mo ang sarili mo na ikaw pa rin ang mag-imbestiga? Nako, eto pa ho. Sinabi ni Senator De La Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because, kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin. Matinding kaplastikan ito ni Senador Bato. Sasabihin mo hindi ka nang open. Nag-aamon ka nga na gusto mo na nga suntukin ang testigo Ito si Kerwin Espinosa. So abangan po natin mga kaibigan at bantayan. Dahil ito pong si Senador Bato ay ilang bisis nagbanta dito kay Kerwin Espinosa. Nasusuntukin niya itong si Kerwin Espinosa sa ulo kapag nagkita sila. Sige Bato, patunayan mo yan. Tapos sasabihin mo hindi ka ngayon na-open. At handa mo sagutin at ikaw ay nagpapasalamat. Alam mo ba to? Sobrang plastic mo Ngayon, no choice ka na. Wala ka nang magawa. Dahil kung nakalusot, yung ikaw ang mag-imbestiga bilang may hawak ng komite. At kaya nga napunta kay Senador Pimentel ay hindi ka pwede dahil sarili mo nga ang iimbestiga. Kung nakalusot po na ikaw at tunay na humawak ng investigasyon, alam ng taong bayan, nalilinisin mo ang pangalan sa pamamagitan na kasinungalingan na inyong investigasyon. Ay ngayon hugas kamay ka. Kunwari nagpapasalamat ka na magkakaroon ng investigasyon, ba't ang totoo niyan ay masama ang loob mo dahil alam mo na madidiin ka. Ngayon nagpapasalamat ako dahil magkakaroon ng katotohanan, lalabas ang katotohanan. Talagang lalabas ang katotohanan dahil kayo, according sa mga investigasyon, ebidensya, kayo ay talagang mga sangkot, magkakasangkot, Digong Bongo, Senador Bato, dito sa tinatawag na drug war. Ito pa. Senator Bato de la Rosa, nakasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Physical rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video o virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan.
Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na aniya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Alam niyo, Samantala, itong si Senador Bato, 10 salita, minsan walang tama. Ano niya pambubudol niya na kunwari a-attend. Kita, kung magsabi siya, 100% a-attend. At ganoon din ho si Digong. Kung magsabi, a-attend ako. Pero pagka-orasan na ho, hindi ho a-attend yan. Ganon ho yan. Ganon sila mambudol ng taong bayan. Ba't wala na akong maniwala? In relation, katulad nung nangangampanya pa si Digong. Kapag ako'y tinama ang presidente, 6 months, wala nang bawal na gamot sa ating Republika ng Pilipinas. Lalo ang lumala. Hindi kinaya ng 6 months. Hanggang bumaba sa pisto, hindi kinaya. Kapag ako'y tinama, pupunta ako sa West Philippine Sea at itatanim ko ang bandila doon. Sabi ho ni Digong yan, ginawa ba? Hindi ho. Hindi man lang nagpunta. At lalo pa tayong bininta. Diyan ho. Sa ika nga po yung mga sa China. In relation nga, kaya nabanggit ko yon. Ganito rin ho ang ginagawa, pambubudol pa din hanggang ngayon. Nitong dalawang ito, attend ako pagkaorasan na. Wala naman. Kita ko sa Quadcom, biglang nagkasakit ho, ayaw umatin sa hearing. Hindi naman kayo, kayo nagsasabing attend tapos bigla kayong atras. Ganyan mo si Bato, magkakausap yan. Sige, sabihin mo, kunwari ang attend ako, sa kaorasan gagawa ko ng rason para hindi maka-attend. Rason na kasinungalingan. Basa ng taong bayan ba to? Ang galawan nyo? Sinabi ni Senador De La Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang itawid ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare. Damo? Lahat mga kasinungalingan sinasabi nyo dito, you can hit me. Kahit anong ano mo sa akin. Wag lang anak ko. Bakit ka nagagalit? At marununto ka nga ng testigo kung yung mga sinasabi mo ay basta wag isama ang anak. Hindi naman sinama ni Kerwin Espinosa yung anak mo. Bakit mo susuntukin si Kerwin Espinosa at nagbabanta ka? Maliwanag ang sinasabi mo dito, banatan mo ako kahit ano, hindi ako magagalit. Wag lang kasama ang anak ko. Hindi nga sinama ni Kerwin Espinosa yung anak mo Bakit ka nagagalit? Bawang kasinungalingan lahat sinasabi mo ba to dito? Para ka nangangampanya na nangangako ka na hindi mo tinutupad. Nako. Family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na daliwasaan niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po ko sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, to a certain personality. Wala akong sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niya nga hindi binababysit yung kanyang anak, isa mo. Lahat ng ika nga po pumupuna sa iyo, halos lahat, Senador Bato, ay pinagbabantaan mo. Yan nga ang huli kay Fernandez, kay Congressman Fernandez, anak ng katakot-takot. Abangan po natin mga kaibigan, dahil nagwawala na naman si Bato dito, at nagbabanta rin ho dito kay Congressman Fernandez, na kapag nagkita sila, ay talagang may gagawin siya, mga kaibigan. So maliwanag ko dito, gusto ni Bato ay maging testigo. Testigo laban sa sarili niya o testigo. Basta testigo siya sa war on drugs na gaganapin na ang mga sangkuto dito ay sarili niya, si Bongo at itong dating presidente Digong. Nako, kalukuhan yan. Titistigo ka? Sarili ang iniimbestigahan mo?
Si Digong, makakasangkot kayo? Any reaction? Diyan po sa comment section. Inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Isang like po sa video na ito.